tagpo, sa labas ng sinaunang haligi ng Diyos, napapaligiran ng malalaki at mahahabang batong tila buhawi na bumabaon sa loob. Sa labas ng buhawi, may mga lumilipad na sasakyang panghimpapawid. Sa loob ng malalaking bato, abala ang lahat sa loob ng tanggulan ng mga himig, nagpapalitan ng usapan habang papalapit ang mga sasakyang panghimpapawid. Nang makalapit ang mga sasakyang panghimpapawid sa paligid ng tanggulan, nagsilunsaran ang mga tao mula sa mga ito, nag-iwan ng mahahabang guhit ng liwanag. Nang makababa, dahan-dahan silang pumasok sa tanggulan ng mga himig. Kasabay nito, sa loob ng tanggulan, maraming tao ang nagkakainan at nagsitsismisan. Nabalitaan ko na sa Grand Tournament ng Exorcism, ipadadala ng mga nangungunang sekta ang kanilang pinakamahuhusay na disipulo. Gaano kaya kalakas ang kanilang mga kapangyarihan? Ako si Yefeng ng sekta ng lumilipad na ulan, nasa ikasyam na antas ng pagbabago ng dragon, sapat na ang lakas para makipagsabayan sa mga eksperto sa antas ng monarch. Wow, hindi nga. Hindi nakapagtataka na isa kang tunay na disipulo ng isang nangungunang sekta. Talagang kahanga-hanga. Sa isang mesa, may dalawang lasing na nag-uusap tungkol sa mga babae. Hindi ba't naririnig ko na si Li Tianxin, ang diwata ng sekta ng makalangit na puso, ay may kakayahang lumaban sa mga monarch? Sa pagkakataong ito, makikita natin ang isa sa 5 pinakadakilang kagandahan ng imperyong banal na liwanag. Hindi masasayang ang pagpunta natin dito. Pero sabihin ko sa inyo, si Prinsipe Yufi ng imperyo ay may gusto kay Li Tianxin, kaya mas mabuting huwag kayong mag-isip ng hindi maganda. Sa ikalawang palapag, may 2 taong nakasuot ng balabal na naglalakad ng magkasama. Binuksan ang nasa unahan ang isang silid at magalang na sinabi, "Master, pumasok po kayo." Nang makapasok sa silid, tinanggal ng babaeng master ang kanyang balabal. Ang batang babaeng kasama niya ay lumapit sa bintana at binuksan ito. Pagkatapos, umupo siya sa upuan at dahan-dahang tinanggal ang kanyang balabal. Ang magandang babaeng ito ay si Li Tianxin, disipulo ng sekta ng makalangit na puso. Uminom ng tsaa ang master at sinabi, "Tianxin, sasali rin si Prinsipe ng Imperyo sa Grand Tournament ng Exorcism. Sa oras na yon, manatili ka sa tabi niya at huwag kang maging malamig sa kanya." Nagulat si Li Tianxin sa narinig at malungkot na nagtanong, "Ito ba ang gusto mo, master, o utos ng pinuno ng sekta?" Uminom ng tsaa ang master at sumagot, "Gusto ito ng buong sekta ng makalangit na puso." Lalong sumama ang mukha ni Li Tianxin. Ang sekta ng makalangit na puso, isang nangungunang sekta sa imperyong banal na liwanag, kailangan pang utusan ang mga babaeng disipulo na suyuin ang prinsipe. Ibinaba ng master ang tasa ng tsaa at tiningnan si Li Tianxin ng masama. "Wala kang galang. Paano mo ako kinakausap ng ganyan? Ikaw ay disipulo ng sekta ng makalangit na puso. Tinanggap mo ang pag-aalaga ng sekta, kaya dapat kang mag-alay ng iyong sarili para sa sekta." Wala nang nagawa si Li Tianxin kundi magkimkim ng sama ng loob at manahimik. Napansin ng master ang isang bagay sa labas ng bintana at tinitigan ito. Ito ang sirasirang bangkang bahay ni Wang Feng at ng kanyang mga disipulo. Hinamak niya ang sekta, gumagamit ng bahay kubo bilang kanilang lumilipad na sasakyang panghimpapawid at naglakas loob na gamitin ang salitang banal. Nakakatawa. Kasabay nito, nakatayo si Wang Feng at Zhu Yuyan sa tuktok ng bahay kubo, tinitingnan ang ibaba. Pagkatapos magmasid, lumingon si Wang Feng at sinabi, "Elder Zhu, sasama ka sa akin para alamin ang sitwasyon." Ang iba pang mga disipulo at elder ay manatili sa bangka. Sumagot ng malakas sina Lang Fiu at Li Qing. Pagkalundag ni Wang Feng at Zhu Yuyan mula sa sasakyang panghimpapawid, sumigaw si Li Qing, "Pinuno, huwag mong kalimutang bumili ng pagkain. Gutom na ako." Nang makababa sa lupa, pumasok sila sa tanggulan. Sinuri sila ng mga tao, ngunit nang makita nila ang katawan ni Zhu Yuyan, naging kasakiman ang kanilang mga tingin. Mayroon palang napakagandang babae. Kapag nakikita ko siya, kumakabog ang puso ko. Paano kayo naglakas loob na tumingin sa isang napakagandang babae? Sa isang sulyap lang, para na akong aakyat sa langit, kaya hindi na ako tumitingin.
Lumapit ang isang waiter. Maligayang pagdating sa tanggulan ng mga himig. May kailangan po ba kayo? Hindi tiningnan ni Wang Feng ang waiter, ngunit naramdaman niya ang enerhiya nito. Hindi simple ang tanggulan ng mga himig. Isang hamak na waiter lang, may kapangyarihan na ng spiritual transformation. Ngumiti siya at uminom ng tsaa. Magpapalipas kami ng gabi. Masayang sinabi ng waiter, 1,000 mababang uri ng hiyas na mystical bawat silid. Ilang silid po ang gusto ninyo? Napamura si Wang Feng nang marinig ang presyo. Iisa ilang. Alam niya na napakamahal, 1,000 mababang uri ng hiyas na mystical bawat silid. Isang itim na tindahan ba ito? Nakita na ito ng waiter. 1,000 mababang uri ng hiyas na mystical bawat silid di. Napalunok si Wang Feng. Mayroon lang akong 200 hiyas na mystical. Ibinigay pa sa akin ni Mu Yunfei ang mga ito. Ako pa naman ang pinuno ng banal na sekta. Hindi ako kayang magbayad para sa isang silid. Naalala ni Wang Feng, dapat mayroon akong maraming pera. Tinawag niya ang sistema. Nasaan ang mga kayamanan ni Lin Yinyi at ng mga elder? Sumagot ang sistema, nasa loob ng espasyo ng sistema ng host. Maaari mong suriin anumang oras. Lumitaw sa harap ni Wang Feng ang mga hiyas na mystical, nagmistulang bundok. Mas marami pa ang mga armas. Nagulat siya at napagtanto ang isang katotohanan, kahit saan ka magpunta, ang pagpatay at pagnanakaw ang pinakamabilis na paraan para yumaman. Ngumiti siya. Gusto ko niya. Pinutol siya ng isang lalaking may pamaypay. Kukunin ko ang isang silid para sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa itaas, ikinakaway ang pamaypay. Para sa kagandahan. Tumingin siya kay Zhu Yuyan. Nagbulungan ang mga tao. Si Xiao Changfeng, ang batang pinuno ng Four Directions Hall. Kapag lumabas siya, mahihirapan ang babae na makatakas. Tama. Lagi siyang naghahanap ng kasiyahan, pero hindi bumababa ang kanyang kapangyarihan. Isa na siyang eksperto sa antas ng monarch. Kabilang siya sa mga nangungunang henyo. Hindi pinansin ni Xiao Changfeng ang mga bulungan at lumapit kay Zhu Yuyan. Sumandal si Zhu Yuyan at tiningnan siya. Hindi pinansin ni Wang Feng si Xiao Changfeng. Ngumiti si Wang Feng. Handa kang magbayad ng 10,000 mababang uri ng hiyas na mystical para sa amin. Isang karangalan. Tumingin si Xiao Changfeng sa likod. Karapat-dapat ka ba? Wala nang ibang makakakuha ng aking tulong maliban sa kagandahan. Naiintindihan mo ba? Tumawa si Wang Feng. Akala ko may makukuha akong kaunting pera sa isang sugar daddy. Isa ka palang mahirap. Nagulat ang mga tao. Naglakas loob siyang pagtawanan ang batang pinuno ng Four Directions Hall. Gusto na ba niyang mamatay? Galit na itinuro ni Xiao Changfeng ang kanyang pamaypay kay Wang Feng. Kapag lumabas ka sa tanggulan ng mga himig, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Ngumisi si Wang Feng. Hindi ka naglakas loob na sumalakay sa tanggulan ng mga himig. Pawisan ang mga matatanda. Saan nanggaling ang taong ito? Ang tanggulan ng mga himig ay malalim sa 3 imperyo. Sino ang maglakas loob na sumalakay doon? Tinakpan ni Xiao Changfeng ang kanyang bibig gamit ang pamaypay. Ignorante! Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Tumayo si Wang Feng at mumiti. Hindi ka naglakas loob pero ako, naglakas loob ako. Biglang sumuntok si Wang Feng sa tiyan ni Xiao Changfeng, bumagsak siya sa dingding at dumura ng dugo. Nagulat ang mga tao. Si Xiao Changfeng ay eksperto sa antas ng monarch. Paano siya hindi nakakilos? Napatumba siya sa isang suntok. Naglakas loob siyang sumalakay sa tanggulan ng mga himig. Naninginig si Xiao Changfeng. Naglakas loob kang sumalakay sa akin sa tanggulan ng mga himig. Hinawakan ni Wang Feng ang ulo ni Xiao Changfeng at ibinagsak sa sahig, nabasag ang sahig. Kailangan ko pang pumili ng lugar para saktan ka. Sasaktan kita kung saan ko gusto,